Anong mga ugali na nakakairita na sa kalaban? Meron ka na bang napipikong ka na sa kalaban? Hindi ako napipikong sa... Sila yung napipikong siya kasi askador ako eh. Oh, paano mo inaalas? Hindi, wala lang. Bakit dun yung hulo? Halimbawa, lamang siya. May pustahan. Lamang siya. Tapos, kunyari, lamang siya ng 3 up na siya. Tapos tanong ko sa kanya, komportable ka na ba dyan? Kasi may iba talaga. It's also a test ng mental. Bawal ang pikon sa golf. The Pod Network Entertainment. Sundan na lang natin yung parang William. Baka makabuo tayo ng parang, mga ganun. Parang William. Batak na batak sa musika! Ganun. Batak na batak. Ito na po ang DJ na batak sa lyrics. At high na high sa musika. Ang galing mo! May humahabol sa akin. Ang pusher ng mga bagong tunes. At dito na ang batak na batak sa mga lyrics ng kanta. Ang pusher ng mga bagong tunes. Walang iba kundi si Paring William. Ako nga pala si Paring William! Ako DJ nyo! Ano ngayon kung inuugat ang leg ko? Hindi lang yan ang maugat kay Paring William. Hoy! Mas malaki pa ugat ko eh. Luya! Ako, Luya! dito, ito na naman ang most requested. Siguradong by the end guest. of the episode, basa ang panty nyo. Ay! Welcome to the Cool Pals! Episode 661. Exclusive. On all platforms. Aha! Oo nga pala, this is DJ Paring William, may special guest Batak tayo. na batak sa musika! Ang galing mo! Ang pusher ng mga bagong tunes! Shoutout nga pala sa Reynolds Rap. Ooh, yeah! Pakilala mo nga. Ay, wala pa tayong pempem. Ayun, ito na yung Yun pempem Ito natin. na yung pempem. Ito na yung pempem Hindi pa natin. naka-ready. Pero pakilala mo na ating guest. Ang ating guest ay walang Si iba. Macho Man yan eh! Si Macho Man eh! Ito na! Oh, yeah! Sasalubungin ko siya ng elbow drop! Here he is! Paolo Santos. Yan! Salamat, Paolo, ha. Naku, Naunlakan mo kami. Nice to be back. Pero walang halong pambobola. Ikaw yung isa sa mga nire-request ng mga Cool Pals na sanang bumalik ulit. Uy, salamat. Kasi sa- ako, hindi lang yung mga listeners nyo. Kasi ako, one of your listeners. Talaga. Ano? Ito na yung sipsipan posyo. Chinay ko kung may esophagus ako eh. Meron pala. Inexplain eh. Totoo. Yan ang mga nangyayari nung nawala ka, Paolo. Medyo nag-level up na kami sa content. Oy. Kita mo naman. Iba. Diba? Sabi nga niya kanina, iba yung studio na... Yung Kung dati saan parang yung stando ni nung butas pa eh. Oo. Parang ngayon, medyo parang nakabelo ka eh. Hindi. Ano lang yan. Natural sunlight yan. Galing pa sa beach yan, ha? Oo. Kita mo naman. Ang ganda, nag-umattend nga pala kami ng Kasal. Uy, congrats nga pala kay Aiko at saka kay Carrie. Kaibigan ni Carla yan. So, Congrats. yung sunset wedding sila. Lahat. Sabi Ganun. na, ano pa kayang pwede nating itap sa mainit? Sunset wedding. Oh, yung mga, walang nangina. Beach Lahat wedding. full charge. Ano yun? Paano naman yung experience ng ganung kainit? Tapos nasa beach kayo. Paano ginawa? Kulay Naramdaman orange na nga lahat. namin kung ano yung solar panel. Ito pala yung feeling ng solar panel. Gaano kayo katagal sa arawan? Siguro mga 4:00 nandun kami. Pero dahil nga yung palumpalo yung araw ngayon hanggang 4:00 hanggang 6:00. Talagang Meron pa. gig na gig din. Parang nag-gym. Si Nag-gym Paolo, yung araw. nakarami na to ng mga Wedding beach gig. wedding o wedding gigs. Ano yung pinaka-memorable na wedding gig na natugtugan mo? Meron ba? Na yung talagang... Pero sorry, as much as kahit lahat sila eh, parang standard eh. So, nakapaa lahat. Tapos, paglasing, batuhan ng... Tae. Standard. Yung ba yung standard sa Cavite? Hindi ko market yun ha. Taga-Cavite kasi ito eh. Cavite. Hindi ko market yun. White sand ako, hindi black sand. Ano yun? Yung may nagde-demolish. Dalasing lang yung mga principal sponsors to. Tayo na galing engineer.
Hindi, pero ganun di ba? Naka-gown, tapos lahat nakapaa, tapos maraming bulaklak. Mag-beach wedding, no? Tapos first dance ikaw, tapos last dance ikaw pa rin. Nangyari na ba yung tumugtog ka sa mulan? Oo, nangyari na Ikaw yun. sinisip? Hindi, ginaganon ako ng beer. Sa Hindi ganun. Hindi na ano talaga meron. Siyempre hindi ko makontrol. Hindi. Ang pinaka-memorable sa akin na beach wedding sa Boracay kasi Tirol yung kinasal. Tirol? Ano yun? Ano yung Tirol? Tirol yung lupa ng Boracay Initially mga Tirol yan So, tapos yung Boracay nung time na yun, hindi pa yung time na ngayon, yung meron ng strip mall. May McDonald's. Ano ba yung Tirol? Ito ba yung dalawang babaeng nag-iibigan? Hindi, iba yun. Sige. Sige, pasok mo. Sige, pasok mo. Sige. Hindi na. Ganda yan Ano po yung Tirol? Hindi, apelido Apelido. Apelido yun. Yun pala yung pinaka-memorable na beach wedding. So, yung nakapag-perform ka sa Boracay ng parang pinaka ano niya. Tsaka ano doon, half kasi nung Bell. bisita, kakilala ko. So ano, parang sobra kang relax So lahat basta parang one half lang yung naalala ko Di wala ko nang tinira ko doon. Nalasing ka na ba sa gig? Ay, hindi. Professional ako. Kahit sa bar gig? Hindi, never. Gagawin ko, basta pagtapos na ako, doon ako mag-inom. Pero hindi ko gagawin before. Parang ano mahirap na, maiwan mo yung gitara, alam mo yun, yung mga ganun. Pagkatapos na talaga, nakalagay na lahat sa sasakyan, or naiuwi na doon ka lang. Si Ryan Rhymes, ikaw ba naglasing ka na bago ng gig? Kasi ito nagkaroon ng banda. LBM Experience. Tumahay ito sa stage. Tumahay ka nga. Talaga ba? Hindi pa. Dahil na mali yun. Kala ko ayaw mo pahiyain si JB. Maganda, hindi pa. So, abang-abang May lang chance. kayo. May chance. Anong pinakawasak mo na nag-perform? Nakakahiya sa Malate dati. Nagkakaroon na kami ng small following nun. Tapos yung small following namin, binigyan Saan to, kami Habit House? Small following? Oo. Pasok mo ba? Classic yun. May boxing sila. Paano mo ba? Legit boxing ha. Sige, pagsabay mo na lang. Ano rin? Sige. And then, nalasing kami lahat kasi marami nag-aabot. Inihintay kami. Ininom namin lahat. Tapos, nung kami na, wala talaga. Talagang kanya-kanya kami ng... Iba-ibang Kanya-kanya kami ng... Ang open... Kinanta niyo yung 5 kanta ng sabay-sabay. Ay lang, nakakahiya. Oo. Sa amin kasi ganun, Kahit tayo rin naman. Hindi naman tayo once magkamali ka, di ka nauulit. Kasi ganun din galing... Hindi, pero sa akin kasi dati, may anxiety kasi to perform So, mag-isa kang shot or na dalawa din yung tatamaan So, anxiety mo, tsaka medyo mag-warm up yung lalamunan mo. So, dati, ako ng pundador, isa bago. Pero not to the point na yung mawawala ka ng malay, tapos nag-iibang anyo ka. Hindi yung ganun. Nag-speech ka na Paano sa ba uli. ang simula ng panahon? Kasi si Paulo siya talaga yung mga sinauna na yung... Balladeer. Hindi yung... sa Tapika, sa Aruba. Hindi, yan existing na yan ever since Ang tawag natin dyan, folk music. Oo, folk. So, ang ginawa ko lang na variation is hindi folk songs yung kakantahin ko. Yun lang naman yung formula dun. Tapos walang gumagawa. Hindi ko alam ba't walang gumagawa. Gusto nila may banda, may Paano ka saan ang unang gig mo? Pinakauna sa Pearl Drive. Art of yung pangalan. Sa tapat ng CRC na ngayon ay How young were you, Pao? That was year 2000 So 25 years old. Yun yung actual first gig mo? Tapos yun. Ang sweldo ko doon parang 800. Tapos Malaki mga 36 na songs. Yun lang. Kasi 12 songs per set. Tapos di ako papagod, masaya ako. Tapos yun na nga, libre yung. Siyempre dahil doon ka libre, pagkain libre, Tapos uwi ka na, gagawin mo yun. Tapos every Saturday lang yun kasi nagtatrabaho pa ako sa opisina. Anong day job mo pala? Sa sales ako ng, alam niyo yung, hindi na uso ngayon sa mga nakikinig at nanonood, yung Yellow Pages. Nasa DPC ako yung last job ko. Yellow Pages? So, Directories Philippines. So, pasok ako, Monday to Friday. Ano mo yung taga-testing kung totoo yung number? Hindi, ako yung pag tumawag ka. Hello? Hindi, pag tumawag ka,
Ako yun. Pag busy. Pala pamilyar. Di ba? Ikaw nga yun Kaya, pero it was a choice it's a choice between masyado na akong inaantok para tumugtog o masyado na akong puyat para pumasok sa opisina. So, kailangan pumili. Namili ka na. Parang hindi ko naman gusto magbenta ng directory. Sabi ko, try ko to, 1 year. Nag-promise din ako sa nanay ko 1 year, subukan ko to. Pag dito nag-workout siya, babalik ako, mag-day job ulit ako. Anong asenso doon sa pagbebenta ng director? Balang araw gagawa ko ng sarili kong directory. Hindi, pagkatapos ng yellow, pag na-promote ka, white pages naman. Yes, simula ibig ka sa sabihin, may yellow. bahay ka na nun Ang napapansin ko kay Paolo ngayon, kasi ngayon, nasa edakan na, yung nag-mature na, yung hilig mo ba, na-shift na sa iba? Hindi naman, naging simple na lang. Simple ba? Nakikita ko, golfer ka na ngayon. Hindi, kasi those are the two things na sobra kong mahal sa nagawin. Magtumugtog, tsaka mag-golf. Yung dalawang yan, garantisado masaya ako niyan. Oo. Wala, kahit Sino nag-introduce sa'yo sa golf? Yung sa Bukidnon, tumugtog ako sa Malay-Balay. Alam niyo yung area sa Bukidnon na yun sa may Cagayan de Oro. May golf course doon isa sa pinaka-popular na golf courses sa Pilipinas yun Del Monte ang may-ari. Tapos sinabi nila, doon tayo mag-lunch kasi yung baka ron, kinakain yung dahon ng pinya. So yung karne daw matamis. Di ko naman napansin kung matamis, pero masarap. Walang tao sa golf course. Maglalaro yung mga nagdala sa akin doon. Subukan na. Tapos nagustuhan ko. Tapos simula nun, pag uwi ko ng Manila, nag-aral na ako. Tapos, halos kasabay ko rin. Ilang years na? 21 years. 21 years ka na nag-golf? Tagal na pala yun, no? Noong nagsisimula siya, tako lang ng bilyar yung ginagamit niya. Ayan, hindi ako natutong nasa bilyaran ako, pero hindi ako natuto. Pero yung golf kasi sabi nila, larong matanda na raw yan. It's the hard, sa akin if comedy is the hardest craft sa art na naranasan ko sa sport yung golf. Yung golf. Parang inimbento yata Patience ba masusubukan? Hindi, tsaka sa golf, kung ito kaya nag-golf tayo lahat. Tapos meron tayong bisita, mag-golf din tayo. Tapos ano ba to? Ninegosyo ba natin to? Okay ba tong tao na to? Dalhin niyo sa golf course, lalabas yung totoong ugali. Sinong mayabang, sinong pikon, sinong madaya, totoo. Sinong gahaman, sinong babaero, sinong lasenggo, lahat doon lalabas. Asan ka doon? Ha? Asan ka doon? Sa golf course. Ay! Pero doon mo malalaman Kaya di ba yung notion na sinasabi na marami kami nasasarang kontrata sa golf course kasi doon mo ma-test yung character ng tao. Halimbawa, di ba meron kang caddy, may kasama nagbubuhat ng bag mo. Kasi iba talaga doon, minamaltrato yun. Dahil, may iba naman. Pag nagbumili siya soft drinks, meron din siya. Kasi alam, mainit, lalo na ngayon, di ba? So doon mo makikita. Kasi yung nagpustahan, magbaya, doon mo lalabas yun. Kaya that is paano a good... Paano ba pustahan doon? Per hole? Ganon? Depende. Maraming ways Merong per corner, per hole, per total, per... Pagdating mo sa dulo, hubad na siya no? Wala na siyang may pusta. Wala na akong pero ano yun, parang sa akin, kasi siguro dahil... Tsaka... Si Michael Jordan daw, malakas dyan sa pustahan. Galing. Hindi, tsaka siguro dahil nasanay din ako na, di ba tumutugtog ako, nagsimula ako, mag-isa lang ako, wala mga banda, walang individual sport kasi yun. Ang golf. So, kung merong ka dapat purihin at dapat sisihin, sarili mo lang. So, parang comedy. Parang comedy din galing, Hindi siya, kaya siguro attractive din sa akin yung stand-up. Kasi nga, walang tutulong sa iyo na magsasabi ng magko-coach sa'yo pag nandun ka na, nakasalang ka na di ba? Bahala ka sa buhay mo doon. Same goes sa tugtugan ko, kasi pag may banda ka, may supporting cast Tapos pagka sa golf, ikaw lang talaga. So, I think yung pagiging, you rest everything on your own shoulders, yun yung very appealing sa akin. Sumasali ka ng mga tournament? Sino ng mga mahilig? Sinong pinaka gusto mong kalaro na celebrity sa golf? Na celebrity? Stevie Wonder. Yan. All in one yan lagi. Nice shot, CV! Marami ko agad isa. Really? Hindi, local o abroad? Hindi, nakapag-tournament ka abroad? Hindi, never Pero sa local, sino yung mga masarap kalaro na celebrity? Alam mo sino masarap kalaro? Sumalangit tawa ang kanyang kaluluwa. Si Danny Javier. Sayang. Hindi siya magaling pero masaya siyang kalaro. Si Randy Santiago.
Masarap din kalaro. Pero siguro, recently kalaro ko si Noel Cabangon eh. Naglaro kami, inimbite kami sa isang tournament sa Tagaytay. Ang galing na rin si Noel. Nagmumura ba si Noel pag... Oo naman. Puta! Malutong Wala pa. kasi sa ugali, wala kasi sa itsura ni Noel, di ba mabait Malutong si Noel, pa. ganun. Oo. Kagandahan kasi sa golf walang age ang player. Ayun. Kahit Tsaka medyo hindi. may edad ka na. Kahit 2 years old, Hindi. loko mo ako eh. Hindi, tsaka halimbawa, ban-ban tsaka expert, pwede maglaban. Kasi may plus eh. Oo nga. So everybody can, di katulad ba, basketball tayo. Lang yato, saling pusa. Makikisaw-saw pa kasi anak ng barangay captain, kailangan natin, alam mo yun, tapos kailangan nyo ipasa. Hindi, ito, pwede kayong maglaban. Pagka Ganda. meron kang kalaro, kuwari gusto mong invite o mag-usap business, sumisip-sip ka ba pag pag, wow, Depende. nice shot! Ganun. Hindi na lang yun. Parang pangit na lang yung laro mo. Ganun. Tapos talo ka, no, grabe, malas ako today eh. Oo nga. Pero sa loob-looban mo, para sa negosyo to. May naalala akong kwento dyan sa nagmamaltrato ng caddy. Oo. Oh, may Koreano minamaltrato niya yung kading Pinoy. Nakita ni gusto ni siya lang yung siga eh. Pinalo niya yung Koreano sa may alulod. Oo. Oh, ayun, hanggang mabali yung niya. Ano yung sinabi ng pamalo Koreano nung pinalo? Aray ko! Bakit ako? Ay, pakiblip yung yung pangalan na Tumatayo lang ako dito. Pero pero yung mga Koreans kasi yan, may reputation talaga sila na ganun eh. I don't think na it's minamaltrato eh. Kasi naglaro ako ng tournament, yung Samsung Amateurs, yung non-ranking amateurs sa Wakwak. Ang ka-flight ko, 15-year-old na Korean. Pag nagkakamali, binabatukan ng tatay. putang ina. Nasa gilid yung tatay, sumusunod, di ba? Nanonood. Lalapit sa kanya, babatukan pag nagkamali. Malakas? Kultura yata nila yun eh. Nakita ko yan nung sa FIBA, putang ina, pag sumala yung free throw, pupunta yung tatay niya, Hindi, babatukan. parang normal sa kanila yun eh. Hindi yun parang oy, grabe kaya ako ganito ka-depress kayong matanda na ako kasi binatukan ako ng tatay ko nung. Hindi, parang ganun lang talaga sila. Pasa-pasa. Oo. Siguro nung time din natin nung bata tayo nung pinapalo tayo ng sinturon, ng tsinelas na bawal na ngayon. No, 'Di ba? Mahirap na ngayon, marami. Pag nahuli ka, Oh, yun na nga. Pero 'di ba? Pero feeling ko cultural hindi nagpalit yun. Kasi ang daming instances sa golf course na ganun eh. Kahit ang sa kanila yung issue ko sa mga, not all but may mga isolated cases na hindi sila pipila. Tapos yung mga ganun yung issue sa kanila rather than yung nananadya or hindi naman. Nakasanayan na nila. Ganun may... Tsaka mura kasi kaya madaming Koreans dito. Mas murang lumipad sila from Korea para maglaro dito ng weekend kaysa maglaro sila sa Korea. Gaano ba kagastos? Kasi yung alam mo ang pinakamarami yan sa Clark. Yung golf courses sa Pampanga kasi may airport na Clark eh. Tapos may airline direct from Korea. Ano bang requirement? Para Kunyari, gusto mo magkaroon ng isang set sa ng umpisa mahal talaga. Mm. Now hindi. Noong time ko mahal kasi ngayon ang dami ng Kailangan ba ng golf membership sa club? Hindi. naman. Not necessarily. Kasi dati nga parang para makalaro ka kailangan meron kang golf share. Oo. Hindi Pangmayaman ng golf eh. Kasi di ba? Dati, ngayon, Hindi na ba? Hindi na. It's accessible na sa kahit na sinong may trabaho. O, yun na lang. Pag meron kang trabaho, pwede ka mag-set aside ng same para magabayad ka ng patak-patak tayo para sa court. Basketball tayo. Or How much do you spend on golf in a month? Ako in a month, because I have lifetime playing rights sa Villamor Golf Club, whenever I play, 250 pesos lang. Tapos babayaran ko yung caddy ko ng 800. So, pag nanalo, may bonus siya. Ayun. So, parang 1,000. I play 4 times a week. Ay, 4 times a month. Every Saturday. So, 4,000. Anong mga ugali na nakakairita na sa kalaban? Meron ka na bang napipikong ka na dun sa kalaban? Hindi ako napipikon sa ano. Sila yung napipikon siya kasi askador ako eh. Paano mo inaalas ka? Hindi, wala lang. Pare, dun yung hulo. Halimbawa, lamang siya. Pustahan eh. Lamang siya. Tapos, kunyari, lamang siya ng 3. 3 up na siya. Tapos tanong ko sa kanya, komportable ka na ba dyan? Kasi may iba talaga. It's also a test ng mental. Bawal ang pikon sa golf. Bawal May napikon na sa'yo? Dami na.
hanggang saan umabot? Sapakan? Hindi umabot sa sapakan. Pero parang, kamukha nun, mahilig siya makipagkwentuhan. Kasi kilala ko match play yun. So, one-on-one na tournament yun. Tapos hindi ko siya kinausap. So, feeling niya inis-nabang ko siya, di ba? Ang alam ko kasi, pag wala siya kausap, nawawala yung laro niya. Talo siya. Uwi siya. Galit na galit sa akin. Bakit hindi ka naman mamansin? Sabi ko, hindi, pinapansin kita kanina, hindi mo lang. Medyo Ganyan din ang nangyari kay Stevie Wonder sa golf course eh. Nung walang pumansin. Nasaan ka? Magsalita ka! Kasi bowling alley tayo! Stevie Wonder, no? Panay lost ball eh. Ba't kasi dinadalo mo kay Stevie? Hindi ko alam. Yung sa... Pero hindi merong golf ng mga bulag. Hanapin nyo sa YouTube. Kayo, mga meron. Magaling pa sa akin. Bulag. Partida na yun, di ba? Ako nakakakita sila, hindi. Gagaling. Meron silang guide. Ilalapat yung pamalo dun sa bola. Tapos nakapik. Siyempre, wala silang concept ng tamaan nila. Malakas, malayo. Naka-hole in one ka na? Naka-hole in one na. Saan? Ako. Sa Grand Bingwit. Hindi. Sa Pareho pala kayo nila Muman. Hole in one din kasi sa kanya nagkasakit siya. Hindi, sa Baguio. Sa Johnny. Pag susulat yung pangalan mo, diba? Nandun yung Ay, pangalan mo. Nandun. Derek Ramsey, nakalagay. Oo. Siya pala yun. Gano'ng kalayo ba yun, yung hole in one? Depende kung anong layout ng butas. Yung time ko nun, 160 yards eh. Layo. Derek Ramsey, namumukhaan kita. Yung picture mo, yung may kamay sa loob ng pants mo. Iba yun. Derek Paulati yun. Ang huli ko nakita na goal in one, may video, si Gary V. Tapos si Gary V kababalik lang. Oo. Kasi tumigil yan nahilig yan sa mountain bike. So minsan nagyayaya yan na parang maraming celebrities na Nakalaro mo na si Gary V? Oo, hindi, never. Hindi pa. Pero parati kami nagkikita kung naglalaro pa or parati Pag niya si Gary V kinakamusta. nakaka-achieve, natutuwa ako. Talagang tuwan-tuwa ako para sa kanya kasi parang mabait siya talagang tao. Mabait talaga. Diba? Pero Parang- bago ka tumira, bigla siyang, shout! Board! Ay, sayo, no? Sa likod. Walang kaere-ere yung tao na yun. 3 oras na gano'n. Kaya nung naka-hole in one siya, pucha, sarap ng feeling ko para sa kanya. Tuwan-tuwa talaga siya. Tsaka yung hole in one na yun, hindi dahil magaling ka. Hindi ko sinasabi hindi magaling si Gary V. Hindi, yun na rin naman na sinasabi mo, Paolo. Gary V, hindi ka daw Hindi kasi ako hindi naman ako magaling mag-golf eh. Enjoy lang ako maglaro nun eh. Oo. Pero, ang 99% ng pagka-hole in one ng isang tao, chamba. Oo, may halong tsamba. May halo. Siyempre naman. Meron akong mga kilala, tumama na doon sa bangketa, tumama sa puno, na-shoot. Oo. Hole in one. May premyo yun, di ba? May premyo Depende iba. sa club, pero usually pera yun eh. Oo. O kaya Pero ang kotse. purpose kasi nun, ang tradition kasi nun, pag naka-hole in one ka, kailangan painom. Pagdating mo doon sa clubhouse, painom ka. So meron kang bar tab. Yan, lahat. Bigyan mo ng isang round. Tradition yun. Kasi hindi mo dapat pagkakitaan yung hole in one. Okay. That has to be celebrated. So parang, Yung Ilocano, no, nakita mo, nilabas niya uli yung bola sa putas. wag ako! Kilala, wag ako! Di ba yung bo? So, dito hole in one. Walang nag-hole in one. Uy, Ilocano kami ha! May Ilocano nga kayo? Ang Saan? mami ko, Tarlac. Tarlac. Baka, ito, Saan kayo? Sa Kamiling. Kami, San Manuel, bago mag-Carmen. Yung last town ba? Yung kamag-anak ko ang governor doon. Mga yap. Yan, mga relatives ko. Masaya. Ano man sasabi mo naman sa side mo dun? Masarap ang siniguelas dyan. Mainit sa akin, no? Sobrang Napakaganda. Physical sport ba Siniguelas. ang golf? Now it is. Kasi the successful ones, nag-gym na. Dati kasi, yan eh. Pag nanood ka ng mga 90s, 80s na mga videos, kita mo yung caddy, tsaka yung player, yoyosi pa bago pumalo. Tapos umiinom ng Kahit yung beer. PBL, yung yung AUAAP noon, di ba yung nakita mo yung video? Yung nasa Coach. yung coach, Oo. naninigarilyo, hindi nakayanin yung pressure. Pero no? ngayon, parang meron ng science eh. So nagpupunta na sila sa... Vape na eh. Kasi Sa- ginamitan ng science. Vape na sila. Meron ng fitness coach, may psychological coach. Grabe. Tapos, meron na silang strength training. So, nag-evolve na. Iba na yung era ngayon. So, I think in the cusp, nandun ako sa cusp nung, kasi naabutan natin yung walang internet tsaka may internet eh. Naabutan. So, nandun tayo sa gitna na mako-compare mo talaga eh. Kahit sa music eh. Iba na yung
although buhay na buhay yung OPM ngayon, no, pero iba yung music. Kasi nung time namin, sip-sip ka. Sip-sip ka sa record label, sip-sip ka sa manager, sip-sip ka sa pwesto. Sip-sip. Ngayon, dahil pwede ka mag-post. Oo, pwede ka sumikat on your own, di ba? Hindi mo na kailangan pagdaanan yung pinagdaanan namin. Papamentor ka sa idol mo or wala na. Ikaw ba nagpa-mentor ka? Yes. Sino ang mentor? Kilala niyo si Pido? Oo. O yun, si Harencio? Hindi yun Galing mag-3 points yun eh. Kilala ko yun. Si Pido, dati yung member ng Side A, original member. Tapos nagbanda pa rin siya, tapos nag-solo siya. Tapos I was lucky enough na magtagpo yung daan namin. Tapos, tinanong ko sa kanya kung pwede niya akong parang bantay-bantayan ba? Kasi hindi naman ako nag-impose na, huy, turuan mo ako. Kasi paano ba? Wala. As in, bantayan mo lang kung may ginagawa akong mali or may ginagawa akong tama na anong dapat ako, ano yung strengths ko as a musician, ay yung weakness ko, tas saan ako dapat mag-improve. Yun. Tas ganun ginawa niya. Anong unang payo sa'yo ni Pido? Hey, it's Stan. It's Ro, Chino, Emil. And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and syempre as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcast, and wherever you get your podcasts. Be yourself. Oo. Huwag kang manggaya. Oo. Meron ka bang, kasi ako parang sinasabi na, parang boss mo si Sting, ganun. Kasi favorite ko si Sting, na parang nagagaya Hindi ko. naman, hindi naman. Eventually, you'll find your own sound eh. Oo. Sino yung sa'yo naman nung that time, yung inspiration mo on? Ako kasi James... Unknowingly, hindi mo nagagaya mo na hindi mo alam. Sa paggagitara si James Taylor. Eh di nandun ka sa concert. Nandun ako. Umiyak ka? Sama ko yung tatay ko. Naluluha. Naluluha ako noon. Mahal ticket eh. Naluha. Yung napaluha sa'yo. Grabe. Nama ko pa yung tatay ko. Pagka kayo umiyak. Hindi, pero very moving siya. Kasi feeling namin si James Taylor parang last niya nang punta sa Pilipinas yun. Although he was here 1994. Matanda na ba si James Taylor? 76. Pero may mga singer na kaya pa rin nila yung tono ng pagkanta nung... Kaya naman, pero may distinguished na yung boses. Kumbaga kasi may edad na eh. Pero... May nakahawak na sa gitara niya, may ibang bumibit-bit. Pero natakot nga kami, nakaupo yun sa stool. Parang feeling mo talaga malalaglag. Medyo nakakabahan. Frail na siya? Frail na ba? Parang gano'n na, ano na yung tandaan na talaga eh. So, tas ang tangkad pa niya, mga 6'5" siya eh. So, pagka sumasayaw dun sa upuan, parang nakakatakot lang eh. Tsaka hindi rin biro ang preparation sa concert. Siyempre, may rehearsal yan. Hindi, tsaka yung sa kanila kasi, the difference between yung musician sa Pilipinas at yung musician sa Amerika. Yung sa kanila kasi tour. So they prepare for a tour. So start sila halimbawa US tour, tapos European tour, tapos Asian tour. So they have preparation. Hindi katulad kasi sa musicians dito sa atin, ura-urada tayo eh. Kaya ang musician sa Pilipinas, malakas ang resistensya. Pag sinabi na, may tugtog ka mamayang 7, tas meron kang 10, tas meron kang 12, panis. Basta bayad. Kasi, unfortunately, majority of the musicians that we have here sa Pilipinas, kahit saan to ka eh. No work, no pay eh. Diba? Yung sa kanila, doon, backed by record company, backed by tas talaga may preparation. Yung in other words, magpo-perform sila, wala sa isip na gastos. Yung dito kasi, pag magre-rehearse tayo, magkano yung studio? Tapos kukuha tayo ng additional na mga musicians, magkano sila. Ganun eh. Sa kanila, anong project ang i-give up ko? Oo. Teka, kailangan bayaran tayo ng malaki dyan kasi hindi ko na matutugtugan tong isa. So, hindi katulad doon sa Amerika na, because the market there is napakalaki. Dito kasi, madalis din magsawa ang tao. So, doon parang may core ka na 1 milyong fans, buhay ka na eh. May hindi ba kinanta si James Taylor doon na gusto mo sana kinanta niya? Only a Dream in Rio. Hindi niya kinanta yun eh. Pero 1984 yun na album eh. Hindi niya kinanta yun. Pero sulit kasi lahat ng kinanta niya alam ko. Lahat alam ko. Ganun ako ka-fan.
Kaya ano na ba, meron bang, kuwari ikaw, since Paolo Santos ka na, meron ka ba yung parang kakilala na, pwede ko bang ma-meet si hindi, nahiya. James Taylor? Pwede naman kung pinalaki ako ng masama Alam mo yun? Kung makapal lang talaga mukha ko. Pero parang nirerespeto mo rin si James Taylor. Kasi si Noel nandun Noel Cabangon nandun. Siya yung nag-opening act Noel, yung kagolf mo! Ako yung kagolf mo kahapon! Binigyan tubig! Brad! Brad! Noel! Pero istorya kay Noel. Pero istorya ni Noel lumapit siya sa Ovation Subdivision. Kahit di niyo ako bayaran, tugtog ako dyan. Kaya nakuha niya. Pero parang sa akin kasi, hindi naman sa pwede pala yun. Kasi kung pwede pala, kasi once in a lifetime experience. Tapos pwede ko rin naman siya i-text sa kasi nakita kami ng anak niya sa restaurant sa Gloria Maris bago pwede ko naman sabihin, Gab, text mo tatay mo, sabihin mo, pa-picture lang ako sa likod pagtapos ng show. Pero parang, because I look highly kay James Taylor, yung privacy niya, yung niya, parang, the mere fact na tumugtog ka para sa Pilipinas before, di ba, who knows when, kung kailan ka, di ba, at least, naisip ko na yung next na laban yun ng golf ni Noel, yari ka. Sabi niya, ang ganda ng palo mo, Paolo, pero sino nga pala nag-open kay James Taylor? Ayan, eksakto yan, psychological issue yan. Tapos sasabihin sa'yo, ba't di ka lumapit? Ang bait-bait ni James. JT nga tawag ko sa kanya. JT. Hintay ko nga kantay niya, I can't stop the feeling. Hindi niya kinantay. Ano yung kanta na gusto mo? Yung Rio? Kinanta niya sa backstage. Sabi niya gusto ko kanta. Kaming dalawa lang. May kandila pa. Sabi niya, Noel, are you taking a shit? Let me sing a song for you. May kutsilyo ka ba dyan? Maupucha. Ibang klase kasi yun Hindi, pero I've done a couple of shows na people I look up to na nag-opening act na ako sa kanila. Kasi kay Noel, kwento naman niya sa akin, parang, nakausap niya si Noel nung rehearsal or what. Pero lang, maikli lang. Kasi nga, very private yung mag-asawa. Kasi asawa ni James Taylor nandun din Kasi ako, yung kilala niyo si Jason Mraz. Oo. Yun, nakakainuman ko yung parang naging kaibigan mo na si Jason, di ba? Tinuruan mo ba siya ng Filipino words? Hindi naman. Pero what kind of a friend are you? Hindi, tsaka siya yung where are you? Sabi ko, may rehearsal ba or what? Wala. Sabi niya, lang tayo? Hang. Ganun. Tagalog niya sinabi? Galing. Sabi ko, shit. Medyo sabi ni Ivan, kailangan na daw tumugtog ni Paolo kasi sayang daw yung setup. Tingnan mo kanina tinuturo mo ako. Sakto na dito tayo sa usapang concert. Ayan, kamukha niyan. Bigyan ko kayong halimbawa. I am so highly influenced by James Taylor na hindi ko ma-prevent yung sarili ko. Pag tinugtog ko yung D, di ba yan yung D? Parati ako may yan ang influence James Taylor yan yung sound din. Yung mga James Taylor. So, tawag dito, hindi mo sinasadya, sa subconscious mo, yun yung ginagawa mo. Kasi nga sa pakikinig. Kaya, pero, speaking of, nag-iba na yung sound ko. Dati kasi, masyadong, what they call this, parang, yun nga, yung, pag nagsimula ka, kinokopya mo, di ba? Parang, ngayon, parang nakadevelop ako. So, nag-experiment ako. Ito, may kwento ko sa inyo. Tapos kakantahan ko kayo. Sige. Etong song na to, teka lang, mga bata. Baka pwedeng i-introduce si paring William. Papa-introduce muna namin sa ang DJ na batak sa musika. Ang pusyak ng mga bagong tunes. Ang galing mo! Oh yeah! Ito na si paring William at ipapakilala ko sa inyo yung pinakamahusay na acoustic guitarist sa buong galaxy. Here he is, Paolo Santos. May maabol sa akin. May umaabot sa akin. Andito na yung mga police! Ito, kamukha nito. So, nag-experiment ako ng ibang tuning ng gitara. So, pagka open string siya, walang chord ito yung tunog niya. So, iba yun. Ito, ikaw lang yan? O meron talaga siya? Parang, you can, as a guitarist for a long time, you can figure it out already. So, yun. So, anyway, meron ako nasulat na kanta.
Available to sa Spotify kung meron po kayong tinatawag na internet. Oo. Tapos itong song na to, parang fictional siya. Tapos nangyari sa akin. Oo. Sa golf course. Sa golf course ba ito? Ano to? Para tong premonition. Kaya. So, hula ko yung title. Yung kinuha ni Noel yung dream gig ko. Yung ba yung title niyan? Premonition eh. Bakit Noel? Bakit Noel nagawa mo sa akin to? Akala ko friends tayo, Noel. Pero sa totoo lang, ingit. hayop ka! Yan, labas mo, Paolo! Pero ito, sige. Mamaya ko na sabihin ko na yung title dito. Sige. Pero ma-figure out nyo ko na yung title dito. Sige. Para kang sira, pakiramdam palagay biglaan, na parang nadapa, kahit hakbang kung man ay dahan-dahan. Siguro nga na may iba sa'yo, anumang pilit ko'y parang lito. Mauntog sana ang iyong ulo. Itigil mo na yan, di ka dapat nag-aal sa balutan. Nararapat pa na ako na lang ay iyong iwanan. Damdamin mo na ba'y nasa iba? Wala na ba akong magagawa? Pipigilan ko na lang lumuha. Lumayas ka, bago pang lungkot ko'y maging galit na. O sana'y maligaya ka. Kung hindi man sa'kin, mahirap nang tanggapin, di ba? Ano bang gagawin? Napunta pa ba sa alanganin? Maghihintay pa rin, may ibalik ka lang sa aking piling. Pero mukhang mas gwapo siya kesa sa'kin. Mayaman pa diba kung manlambing? Paningin ko yata'y nagdidilim. Lumayas ka, bago pang lungkot ko'y maging galit na. O sana'y maligaya ka. Kung hindi man sa'kin, mahirap kang tanggapin. O sana'y lumayas ka, bago pang lungkot ko'y maging galit na. O sana'y mamatay ka na. Kung hindi man ngayon o sa lalong madaling panahon, di ba? Ang hulaan ko title. Ano? Pianan. Di ba? Sirahulo ka! Hindi ganon! Hindi ganon. Nagulat. Nagkakapiyambiyanan, nabugay.
Tumawag ka din, no? Paolo, nakikinig ako ng Cool Pals. Ano nga ba title ng kanta mo? Pero Anong title, Paolo? Lumayas ka. Lumayas ka. Fictional yun. Tapos, Nangyari, sabi mo nangyari. Ano nangyari nung nangyari? hindi, ibig sabihin, Namatay yung mo. biyanan. hindi, nangyari sa akin yun. Oh. The way I wrote it. Oh. Pero wala siyang connection. Wala siyang connection. So para siyang Nostradamus. Oh. Hindi parang kasi parang Yan. yung ewan ko kung tama gusto mo siya tapos may karibal ka. May karibal ka doon no? Parang gano'n. Hindi, tama ba? ano yun? It's a basic parang story ng unfaithfulness or parang gano'n siya. Gano'n ba yun? Kasi yung pagsusulat hindi necessarily yan na, di ba yung mga narinig mo, hindi kasi depressed ako sumulat ako. Hindi. For songwriters sometimes they just write for the sake of I just have an idea. Storytelling. So, storytelling. Story to tell. So parang nag-start yun ng story to tell. Pero of course, with that particular experience, I wouldn't be kung sino ako ngayon. Alam mo kung kasi yung stage ko ngayon is probably the best stage of my life. Kung nasan ako ngayon, right now, dahil na-meet ko kayo. Dahil. Hindi. Na kung nasan, if you look back, di ba? Kasi marami tayo ng mga pinagdaanan sa buhay na pinagsisihan natin yun. Pero parang in the greater scheme of things. Yung kinalalagyan mo ngayon pala yung kung hindi nag-contribute yung mga bad experiences, hindi ka makakarating yung parang meron akong pinayo dati sa isa kong kaibigan na parang galit na galit pa rin siya dun sa dati niyang partner, girlfriend na ewan ko hindi siya nagkasundo pero meron na siya ngayon. So dapat di ba pag meron ka ng bago hindi na issue yung tapos na yun pero dahil sa ginawa sa kanya hindi niya matanggap, galit pa rin siya doon. Tapos yung sinabi ko sa kanya, kung di kanya ginago, hindi mo na-meet yung ngayon. So parang dapat ganun yung mindset ng lahat. Kasi ako wala akong pinagsisihan Lahat ng basta sa mga experience ko, dinala ako kung saan ako maligaya ngayon. Totoo. Yeah. Hindi ako naniniwala. Parang ngayon yung kami diba I have someone in my life, gusto ko lang din siyang batiin kung nanonood ka tsaka nakikinig ka. Kamusta naman yung parents niya? Okay naman. Mabait yung binanin kong yun. Lumayas ka. Hindi, gusto ko lang naman sabihin sa kanya kung nakikinig ka, Robert, alam mo pagkapangalan pa tayo ng boyfriend. Baka isa lang tao. Baka isang Robert lang natin Baka yun yung lumayas ka! Robert, lumayas ka! Yung pala yun. Yung Robert. Robert, ginawa ba naman kita ng ganda? Tumuloy ka kung pinalayas ka niya. Yung katawa kay Robert. Dito ka. Kasi iba, di ba, parang yung pinagdaanan nila, sinulat nila or what. I'm a very private person. Actually, di ba, ang ganda lang kasi nung kinikwento ni Paolo, dahil may kasama tayo sa sa Baguio noon, yung Cool Pals, di na natin papangalanan. Si na parang lahat kasi sa lahat ng tao nandoon. Naikwento niya lahat ng buhay niya. Tapos 'di ba ang si Rems ang nagsabi na kasi parang naghiwalay sila Parang congrats. Ano yung sinabi mo? Congrats, yun ang pinaka congrats. Yan na yung pinaka walang kwentang karanasan mo sa buong buhay mo. Hindi kasi kailangan mo din yun there's a time na parang feeling mo lalo sa mga bata na akala nila tama yung ginagawa nila kasi kaya importante yung tunay na kaibigan kasi sila yung gauge di ba na teka pare medyo tayo dyan, atras tayo dyan, oy naku iwas pusoy tayo dyan dapat ganun syempre pag bata ka feeling mo kaya mo lahat pero alam mo yung mga minsan lalakad ka sa mall tapos may magshota na parang college student lang ba or high school lang na parang akala mo ang laki-laki ng problema nila. Hindi nila alam kung magkano kuryente ngayon. Putang ina ng aircon yan. Di ba? Parang hindi yan. That's not even a problem. Ang problema is yung malaki pa yung tatahakin nyo sa buhay. More than anything else. Tsaka ang ganda nung yung lahat ng problema mo, nililid ka pala niya sa isang maganda. Yun na nga, dapat ganun. Hindi ko sinasabing dapat ganun, pero ganun. Tiisin mo. Hindi, ganun ako. So, ang mindset ko ganun. So, pagka may sama-sama ako experience to, nalungkot ako sandali, tapos hindi dapat, kaya feeling nga nila na parang wala akong pake.
Halimbawa, if I've encountered something na hindi maganda, tapos ang bilis ko makarecover, hindi dahil doon, dahil ayoko mag-dwell doon sa depression na yun for a long time. Although, that changes the what I'm saying, or that changed what I'm saying now nung nag-pandemic, kasi parang walang hope nung nagka-pandemic eh. Dahil ang pag-asa ko yung stage eh. Tapos wala. Paano nga ba ikaw? Anong nangyari sa wala, di nagbate. First day pa lang yun. First day pa lang ng lockdown. Brad, 2 days na. Mga katok na palo, wala pa. Sa 14 pang, sa mula ng lockdown. Hindi, pero ibig sabihin, pero on hindsight, di ba, ilang beses ba natin naramdaman sa buhay natin yung hopelessness? Yeah, hindi, pero at the same time, di ba, now, how do I value yung tugtog? Sobra! Nawala siya ng 2 kalahating taon. Ngayon, pag may chance ka, thank you Lord, salamat sa oportunidad, di ba? Naku, nagagawa ko pa rin to despite the 2 years na walang audience, na zero ka, na ano. Ganun eh. So sa akin, nag-work. Hindi kasi sabihin lahat kayo dapat gawin nyo yun. Sa akin lang nag-work yun. Parang, kumbaga sa mental health ko, nag-work yun. Nakatulong. So, pag nawala sa'yo, di ba, doon mabibigyan ng halaga. Ng halaga, di ba? Kaya pag yung biyanan kong lalaki lumabas sa hukay, mamahalin ko talaga siya. Papakita ko sa kanya. Hukayin mo! Hukayin mo, tas iapin mo! Mag-sorry ka sa lahat ng ginawa mo sa kanya kasalanan. Hukayin mo bukas. I-vlog mo, sama mo si Paige. I-vlog mo. It took me 10 years to find the courage to say I'm sorry and I love you, Papa. Saglit. Saan ba itong buto na to, Dad? And can I have this watch? Saan ba itong buto na to, Dad? Kinuha mo yung kilos. And can I have this watch? As a remembrance of my love. Pagtingin mo sa lapida, ibang patay pa. Kaya pala, Pwes! Bago pa! Kaya pala, buba mukha nito! Sir, may naringan na po namin kayo eh. Kaya pala, ang dali ko kain! Dahil malambot pa yung simento. Takina. Ang ganda-ganda ng mensahe ni Paolo. Diyan mo dinala sa tatay mo. Biyanan. Biyanan pala. Biyanan. Hindi, hukayin mo yung papa mo. Alam namin maraming nakasalanan sa yung papa mo. Hukayin mo dyan. Sabi mo, Papa, I forgive you. Ayaw ko na mag-joke tungkol sa'yo. Hindi na. And can I have this pair of shoes? As a remembrance of my forgiveness to you, Papa. Kinuha mo yung pantalon na. Magdanakaw na pala na mga gamit. Takina mo. Pero, paano na natin tutuloy yung conversation? Paolo, yung writing mo nagbago habang tumatanda ka. Yup. Mas lumalalim. Dati yan cheesy eh. Dati, I love you baby. I siguro, can't siyempre, sleep. yun lang yung nararamdaman mo noong time na yun eh. Natural lang naman Hindi, siguro. but it's not as articulate as it is now. Because I can still write a love song ngayon, pero medyo poetic na. Ang problema ko, kamukha nga yun eh. Nagulat nga ako na nakakasulat na ako ng Tagalog. Hindi dahil hindi sa marunong ako mag-Tagalog, dahil hindi ako Bulakenyo. So, ang Tagalog ko, hindi makata. Di ba? Parang kantong salita yung lumalabas. Kahit sabi, you're trying to be as romantic as you can, pero yung lumalabas parang ang pangit. Pero nung tumatanda ka, of course, that is gained through numerous attempts magsulat. Meron pa rin bang naipapayo sa si Pido kahit nakuha kayo matagal ka na sa... Parati yun. Up to now, in fact, ngayon nga, naghahanap ako ng... Kung meron, seryoso ako, naghahanap ako ng guitar teacher. No, up to now. So, ito lang, meron akong problema. Ayoko mag-memorize ng mga modes. Basta it's a musical term. So, sa mga gitarista na nanonood, ayoko mag-memorize ng modes. Alam ko lang yung pentatonic scales, yun lang. So, bigyan nyo ako ng strategy na ma-figure out ko yun, yung buong neck ng gitara. Without memorizing. Kumuha ka ng guitar teacher na malaki suso. Hindi mo ba naman yan? Sa bagay, mauutosan ka naman eh. Matutuloy talaga yung lumayas ka. Magpapagawain niyo pa sila ni Robert. Ikaw talaga, hindi niyo na respeto. Bert, love you, Bert.
So, non-stop yung gusto mo na pag-aaral ng... Sa lahat. So, parang, yung UP, ganon. Yung parang, hindi, kasi parang feeling ko ngayon nag-UP. Kasi pwede ka mag-sit in sa jazz, sa conservatory eh. Pero parang, meron pa rin akong insecurity na parang, because I am not theoretically inclined sa structure ng music or sa history ng music o whatever it may be. Parang wala akong karapatang umupo dun eh. Kasi, whether you like it or not, and this is not bad, no? But people look at you differently pagdating sa conservatory na hindi ka like them. Oo. So medyo may konting discrimination dun. So kahit wala, ang feeling ko meron. So parang wag na lang. So galit sila sa sikat? Hindi naman. Hindi lang. Parang kasi kami parang ganito, di ba? Nagpakahirap kami, minemorize namin ito. Tapos countless hours of practice. Tapos kayo, meron lang kayo isang hit song. May bahay na kayo, may kotse na kayo. Kami nagpapakaano. Pero again. Sabihin mo lang, di ko kayo marinig kasi naka-aircon yung buong bahay ko. At the end of the day. Naka-airpods ako, ano yun? At the end of the day, it is the choice that you make. Kailangan hindi ka magko-complain. Kung pinili mo maging violinist instead na maging gitarista, tapos mas maraming chicks yung gitarista, choice mo yun eh. Ano ba yung choice mo? Wala. Di ba, maimbita ka lang sa libing ng tatay niya. Magagaganong ka doon, di ba? Pangalawang libing ba ito? Hindi kasi, akala mo buhay mo ulit. Siyempre, alam ko, ilagay ko sa bahay yun. Hindi, nagpuli yun. Siyempre, bubul ko na ilang araw. Sayang din yung abuloy eh. Umuwi si Papa. Inupusaw pa yan. Homecoming. Pero choice lahat yan choice. Kaya wala dapat, naiinis ako sa taong gumawa ng choice tas hindi nila gusto yung choice eh. Tsaka hindi naman sukatan yung fame eh. Tsaka pera. Kung sa successful music ka, naman. Lalo pagdating sa arts, kasi not everyone will make it eh. Pero nagkakataon kasi, ang pinaglalabanan kasi dyan is the opportunity. One is better than the other, but the other is reaping more benefits. Pera, opportunity, connections, and ito mas magaling. So, may conclusion nga ako dyan na hindi porkit magaling ka, yun na yun eh. So may ibang variables. Factors, may mga factors. Lamang na hindi ka pangit. Ha? Sa babae. Sa babae. Pag sa lalaki, medyo may advantage yung... Top 5 na musikerong pangit, Paolo. Na musikerong... Top 5? Na musikero sumikat pero pangit. Mick Jagger. Pangit nun eh. Wala, actually. Pangit ba? Si Mick Jagger? Nung kabataan niya, parang lalaki Angelina Jolie yan eh. Nung kabataan niya, lalaki ng labi eh. Lalaking Angelina Jolie. Ito, Seal. Oo, Seal. Yung sex appeal niya, no? Pero na-aksidente yun eh. Di ba aksidente? Dahil sa aksidente yun. Malaking pimple yun. Di ba parang may scarring siya. May bangas siya. So mas mapoprove ko yun eh. Kasi pag babae, pagka ang automatic kasi, medyo sexist kasi industry eh. Pag sinabi mong, hindi sexy sexist. Pagka hindi ka sexy, or hindi ka maganda, parang may kahit gaano ka kagaling. Pero nung 80s, parang hindi ganun eh. Itong later on na. Ito na nga lang speaking of 80s eh. Si Ricky Gervais. Oo, di ba? Siya yung kumanta ng More to Lose eh. Oo. Sa atin sumikat lang yun. Di, pero ibig sabihin, di ba, na parang, nag-acting siya kasi yung opportunity. Pero, di nga siya believe sa banda niya eh. Hindi siya believe dun sa, ayaw niya pag-usapan. Pero right now kasi, ngayon, medyo whether it's a blessing or curse yung YouTube na yan or kung ano man posting sa ano yan. Pwede ka na maglabas kahit sino ka eh. Totoo. Kahit ano itsura mo, kahit bawang gising ka, hindi mo kailangan mag-makeup, gawa ka. Basta maganda yung material mo, magkakaroon ka ng fans. Si Justin Bieber, di ba? Diyan sumikat sa YouTube. Justin Bieber. Na-discover lang siya ni Usher. Sabi ni Usher, magaling tong batang to Oo nga, Usher. Teka lang sabihin ko muna kay PDD. PDD! Cute yan shower muna tayo? Sige. Punta sa atin mag-shower, PDD Meron ako nakita maglingko, Justin Bieber. Kaya nga sad sa babae. Dahil sa babae, kailangan initially maganda ka. Or really talented. Hindi rin. Nangingibabaw pa rin yung ganda. Kasi ngayon na lang yan yung mas may talent ka. Pero dati talaga, pag hindi ka sellable, hindi ka marketable dahil kahit gaano ka galing, hindi kita bibigyan. Kinokondena natin to Yun nga lang, ito yung reality. Yun yung reality ng industry. Sad nga sad siya. Sad reality. Mas yun yung sad yung sa lalaki hindi masyado. Of course, isipin mo na sobrang galing mo ng tumugtog, sobrang galing mo kumanta, tapos kamukha mo si Brad Pitt. Brad Pitt
Hindi si Brad Pitt Hindi, si Brad Pitt. Pero pogi naman si Brad Pitt, Cisco. Pogi naman siya. Pero ibig ko sabihin, di ba? Totoo. Ano yun? It's a marketing dream yun ng record company na. Kasi, makakakuha tayo ng sponsorship ng underwear. Makakakuha tayo sponsorship ng soft drinks, ng telecom, ng ano. Tapos makakabenta pa tayo sa katutak na akanta. Tapos makakasold out tayo lahat ng concert. Pero, ganun eh. Ganun yung realidad ngayon eh. So, it's just a matter of survival eh. Hindi ka basta-basta na, potya, nakita na ba yung mukha ko? Hindi naman ako pogi, di ba? Kala nga namin si Brad Pitt. Malaki yung bird ko. Malaki lang yung bird ko. Pansin ko nga sa short. Ito, puti na nga yung bird ko eh. Ikaw, how do you compete in this kind of things? I don't compete. That is the thing eh. You just do what you do. Now, if there are people na tumitingala sa'yo at na-appreciate yung ginagawa mo, that's more than enough. May bar ka na ba na kuwari tutugtugan tapos hindi ka kilala ng staff? Oo. Nangyari na sa akin yung pinadaan ako sa likod ng guard eh. Ano sabi niya? Hindi sir, yung mga assistant sa likod na lang po dumaan kasi inintay namin si Paulo Santos dito yung parking niya. Ako yung kausap niya. Wow, na ganyan din si George Michael sa concert niya. Di ba? Pero hindi ako na-offend na kilala mo ba ako? Hindi ako kilala mo ba ako? Hindi ako nag-ganon eh. So, sumunod ka na lang. Sige po. Sige po. Pero, passive-aggressive yata yung personalidad ko eh. Na, diyan mo sa biro? Hindi, yes sir, no problem. Daan ako doon. Tapos nakita nung may-ari, sa Mumba to eh. Sa Mumba. Okay. Nakita nung may-ari na bakit ako sa kusina dumaan. Tapos, naghugas ng plato. Ba't mo dyan pinadaan yung tapos hindi rin ako nagalit sa guard na dapat kilala nyo yung sino yung hindi. Ginagawa lang niya rin yung trabaho. Ginagawa nila yung trabaho. Next week ko ang mukha ni Brad Pitt eh. Pero gusto ko yung feeling na nasabihan siya. So yun siguro yung pagka-passive-aggressive ko na na-realize nila na mali sila. So may pagkaganon ako eh. Unfortunately. Pero hindi maraming guard na ganyan. Hindi marami din kasi mga celebrities ngayon na ine-expect nila na meron silang special treatment. Hindi dapat i-assume mo na wala. Di kung meron, di ba? May nagpadala ng libreng dessert sa'yo. Sir, kasi fans kami. Uy, thank you. Pero I don't expect that. Uy, speaking of libreng pagkain, shoutout nga pala sa food sponsors natin for today, pare. Sarap. Pizza Didi, pare. Uy, salamat. Talaga. Pizza Didi. Sa Punky Monkey, thank you very much. Yun. Sa mga gusto nga pala mag-sponsor sa atin ng pagkain, message nyo lang ako para matulungan naman namin kayo. Para hindi lang ako kaya ni Muman yung biyanan niya. Kaya't hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Shoutout muna sa ating mga Patreon dyan, si Angel Talastas, Christopher Cinco, Jake Villasante, Alfie Ramos, Apollo Ontivero, Abimacion, Mark Taada, Glenn Concebido, Erica Torio, Rochelle Pacaba, Brainly Ann Nicole Aninag, Harry Santos, Ralph Nicole Barcos, AJ Abisamis, Arman Montinola, Dean Canlas, Michael Santiago, Michael Gonzalez, Carlos Daniel Bermas, Paul Martin Catamora, John Revian Bayaras, Alastair Tabilos, 777, Paul Enrico Paharit, Mark D, Nigel Ignacio de Goma at si Jen Santos. Yun. Paolo, isang episode pa tayo mamaya, pare. Huwag na kayo magtakip ng mukha nyo, naririnig pa rin sa mic yung pag-usapan nyo. So, pag-usapan sa episode. Miss ko lang si GB. Oo naman, pare. Thank you very much, Paolo, sa episode na to. From Clyde Osayan, pamura po kay Ryan Rems, ang asawa kong si Kat Osayan. Hey, Kat Osayan, tang-ama ka. Yan, from Joseph Pascual, pamura kay Ryan Rems. Sila Jeved Kadyang, Jeng Santos at Dan Lalata from Houston, Texas. Mga taga Houston, Texas, mga baog, tang-ama nyo. From Patrick Poe, pamura po kay Papa Jack, si Adrian Ramirez. Ay, putang ina!
From Paul Martin, pakimura naman kaming mga elitista ng Canada. Tanginan nyo, katulong din lang naman kayo dyan. Wag naman. Ay, hindi ba? Sige. From Sir Christian de la Cruz. Parang katapusan na natin ito na. Tanginan, nabawasan ba tayo 5 listener sa Canada? Oo naman, tanginan. Alam mo naman naggagawa. Huwag mo nang dagdagan yung mga hukayin mo. Mabuti na. Sorry. From Sir Christian de la Cruz, pamura sa MWF Badminton Group, Taytay, putang ina nyo. From Kim Gabriel Santos, pamura kay Muman sa team leader namin na si Jepren. Naku, yan TL nyo, ingat ka dyan sa outing. From RBC, pare, tayo na. Pamura po kay Megan Rama-Rama ng Manila, pumayag na kamo siya maging maid of honor sa kasal, animal siya. Pumayag ka na, pakipayo naman susutin yung gown. Oo nga, at pamura si Sir Francis Baquillo kay Ryan Rems. Thank you, Rems, sa magandang kwentuhan habang umiihi ng talikuran sa CR ng Wicked Dogs noong February. Ayan, di ko makakalimutan yung kwentuhan na yan. Ikaw ba'y nagpasok ng item sa bulsa ko? And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.